Kanina wala akong kaba, kinabahan ako sa... Hindi po. Ready ko lang yung inumin ko. Okay, magandang gabi po, no? Pwede bang palakpakan muna natin ang ating Panginoon? Kasi binigyan niya tayo ng magandang panahon, hindi kamukha nung last Saturday, no? Talagang grabe ang ulan dito, pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ang pagtangkilik natin sa gawain ito. Kaya salamat po, no? So ngayon po, bago ko po ipakilala yung aking pamilya, nais ko lang pong sabihin sa inyo, no? Nung simula po nung ginawa itong pinano itong CLP, medyo marami po kaming in-invite. Marami po kaming kinausap. Kami, bawat isa sa amin, no, talagang nag-encourage na dumalo dito sa gawain ng Panginoon. Pero ngayon, nasa module 2 na po tayo. Nasa ikalawang bahagi. Kayo po yung tatlo. Maaaring 4 kayo, may darating pa yata. So, minsan ganyan talaga ang plano ng Panginoon. Marami pong dumarating, ay maraming ini-invite, pero konti lang yung tumutugon. Pero malaking biyaya po yun dahil alam ko po na sa mga ganyang pagkakataon, kayo naman ang gagamitin ni Lord sa mga darating na panahon. Kayong mga nagtiyaga at nagtiis. Kayo po yung bibigyan niya ng lakas upang magdala naman dito ng mga mag-asawahan. No? Kasi po talagang nagtiyaga kayo na pakinggan itong gawain to. So ngayon pa lang, nag-i-invest na po kayo ng mga oras para sa ating Panginoon. Alam ko po, ang Panginoon ay magbibigay ng magandang lugar para sa inyo sa langit. Dahil yung ini-invest natin dito ay para sa langit po yun. So yun lang po. Ngayon, gusto ko pong ipakilala sa inyo, bago po ako magsimula, dahil po ang aking gagawing panayam ngayon ay ang tungkol sa Christian family. Dito po yung una ko pong ipapakilala sa inyo ay yung aking may bahay. Nandito po siya ngayon, si Sister Tess Reyes. Ang maganda ko pong asawa. Wow! And then, ayan po kami. Ang aking 3 anak, yan po yung aking buong pamilya. 3 po yung aking anak, 1 lalaki, 2 babae. Itong nandito sa gitna, nasa gilid, saka yung nasa gilid. Tapos yung pong anak ko pong lalaki na panganay, meron na po siyang asawa. So ayan po sila. 3 na rin po yung aking apo. Ganun po kabait si Lord sa aming pamilya. Salamat po sa Panginoon dahil ang aking mga anak at ang aking mga apo ay lumaki po silang may takot sa Diyos. At mapalad po kami dahil sa paglaki po nila, nakita nila po kaming naglilingkod sa Panginoon at ni-reward po kami na ang aming mga anak ay mabubuting bata po. Yun po yung aming nakikita sa pagpapalang ibinibigay ng Panginoon sa amin. So yun po, no? At salamat muli at naging 4 na po kayo. Nandito na po yung ating isang kapatid, no? Salamat po sa pagdating. Thank you, Lord. Ngayon po, bago po ako magsisimula doon sa ating topic ngayong gabing ito, gusto ko lang pong magbigay ng konting paliwanag para ma-connect natin yung magiging talk natin ngayon. Kasi po, dahil po sa masama yung panahon, alam ko po lahat kayo medyo hindi na kumpleto. Nagsimula po tayo sa talk number 1, number 2, number 3, number 4, ngayon talk number 5 na po tayo. Bibigyan ko lang po ng paapyaw o konting paliwanag para maintindihan nyo po. Siguro mga 5 to 10 minutes, uumpisahan ko po sa talk number 1. Yun lang po. At tapos itutuloy ko na doon sa talk number 6. Bakit ko po gagawin yon? Kasi po, sa susunod na linggo ay meron po tayong mahalagang gagawin. Kaya kailangan po maintindihan yung maigi kung bakit po tayo nandito, kung bakit po kayo umaten ng ganitong gawain. Kung ano po ang plano ng Diyos sa atin. So, ganito po, no? Sa talk number 1, ang diniscuss po rito, meron pala tayong kasamang single.
Oo. Doon sa usual na ganito rin kahit sa yung talk number 1, kahit wala ka pang pamilya, tinignan ko yung talk, ganito rin yung dinidiscuss. Kaya huwag kang mag-alala dahil makaka-relate ka rin doon sa talk number 5. Sige po, umpisahan ko na po yung ating talk para lang maano nyo. Kasi po, kayo po ay inimbitahan namin dito sa gawain ito para hindi lang po kami magkaroon ng kapatid, para hindi po kami dumami. Hindi po yun ang reason. Ang totoong reason po, kaya po kami nag-i-invite, gusto po rin naming maramdaman nyo kung ano yung mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa amin. At kung ano po yung nailagay ng Diyos sa puso namin na para po kayo ay maramdaman nyo po yung kaarian ng Diyos, kung paano po tayo maglilingkod at kung ano po yung layunin ng Diyos sa isang katauhan. Kaya nandito po tayo ngayon. Ito po ay hindi po isang programa lamang, ito po ay isang gawain para sa ating Panginoon. No? Sige po, ang unang talk po, God's love. Sisimplify ko lang po para mas maintindihan natin. Ang God's love po, ito po yung pagmamahal ng Diyos sa bawat nilalang. Paano po natin mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos? Unang-una, tumingin lang tayo sa paligid, makikita natin ang lupa at langit. Ang mga damo, ang mga puno, at mga ibon. Lahat po yan ay nilikha ng Diyos. Yan po ang pagmamahal ng Diyos. Inihanda niya ang mundo para sa isang katauhan. Yun po yung God's love. So, ano pa po? Para mas lalo nating maunawahan ang God's love. Ang God's love po, kung kayo po ay may asawa, may anak, may bahay, may sasakyan, yan po yung pagmamahal ng Diyos. At may maunawahan nyo yan kung nakakarinig kayo ng mga ganitong panayam. Kasi minsan ang tao, akala lang nila kung anong meron sila, sila po yung dahilan kung ano yung meron sila. Sila po yung gumawa noon ng pamamaraan para magkaroon sila ng bahay, magkaroon sila ng mga bagay na gusto nila. Pero yun po ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. So yun po yung yun po yung madaling intindihin kung ano yung God's love. Pero meron pa pong pinakamatinding God's love na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung the greatest love of all, no? Yung binigay ng Panginoon. Kanta po yun, no? Pero ang talagang dakilang pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan, mga brothers and sisters, yung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Para sa atin, para sa ating mga kasalanan, para sa ating kaligtasan. Yun po yung isang dakilang pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. So, yun lang po ang God's love. Kaya ko po sinabi yung dakilang pagmamahal na ibinigay ng Diyos dahil po yun ang susunod na talk, yung Who is Jesus Christ. Tandaan nyo talk number 1, God's love. Ngayon, tinatanong kung sino daw si Jesus Cristo. So, yun po si Jesus Cristo, ang binigay ng Diyos sa atin upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Bakit po tayo kailangan maligtas? Kasi po lahat po tayo makasalanan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtiis para masimplify lang natin. Who is Jesus Christ? Siya po yung ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, para sa ating kaligtasan. Paano po nangyayari yon? Kasi po, nung unang panahon, makasalanan ng tao, wala na pong maisip ang Diyos kung paano niya ililigtas ang tao. So, ginawa nilang pamaraan bilang magama, nag-usap sila, sinakripisyo niya po yung anak niya, at para mamatay, ipako, magtiis sa krus. So, ganun po yung nagiging ng tao. Kung sino man ang sumampalataya sa kanya, ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun po yung yun po yung sequence ng kanilang ginagawa. Kung papansinin nyo, yung God's love, create na siya po ang creator, naggawa ng langit at lupa at lahat ng meron tayo. So ngayon, who is Jesus Christ? Siya po yung Redeemer, siya po yung magliligtas. Maaaring isipin nyo, paano po ako maliligtas? Nung pinako si Jesus, wala pa naman tayo noon. Di ba? Pwedeng magkaroon kayo ng kaisipang ganon. Kaya lang, yung pagkapako po ni Jesus Christ ay nag-e-effect po yun hanggang ang tao ay nabubuhay at nagkakaroon hanggang sa mga susunod na saninlahi. Yun po yung magiging kaligtasan nila
pag sila po ay tumanggap na si Jesucristo ang kanilang tagapagligtas. Ganun lang po yun. Tatanggapin natin si Jesucristo at tayo'y magiging anak ng Diyos. Ang tao kasi nilalang ng Diyos eh. Pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Kasi po, kung sino po yung sasampalataya lang at kikilala sa Kanya. Kasi pwedeng yung mga masasama, sabihin nila, anak sila ng Diyos. Pero hindi po, nilalang sila ng Diyos, pero hindi nila kinikilala ang Diyos, kaya hindi po pwede silang maging anak ng Diyos dahil hindi nila kinikilala ang Diyos, hindi sila sumasampalataya. So, yun na po, maliwanag na po yun. Kung sino si Panginoong Jesucristo, who is Jesus Christ. Ngayon po, ang talk number 3, repentance and faith. Bigla naman pumasok ngayon, yung pagsisisi at pananampalataya. Kasi po, kailangan nating maintindihan muna kung sino si Lord, kung sino si God. So ngayon, naiintindihan natin, siya yung nag-create, siya yung Redeemer. Paano tayo makakatugon sa Kanya? Sasampalataya tayo sa Kanya, paano tayo makakatugon? Kailangan po muna nating magsisi. Kaya nung talk number 3, ang speaker po ay pinaunawa niya po kung paano ang tao ay tatanggap at sasampalataya sa Panginoon. Hindi lang po pwedeng sabihin nating, ako po ay sumasampalataya, hindi po ganon. Kailangan meron po tayong respond sa panawagan ng Panginoon. Meron tayong tugon. Paano po yon? Yun po yung tinatawag na pagsisisi. Paano po yung pagsisisi? Ito po yung pagtalikod natin sa masasamang gawain. Dahil tayo po ay makasalanan, tayo po ay magsisisi sa lahat ng ating nagawa. Gagawin po natin yon. Yung talk na yon, ipinaunawa lang po sa inyo yon. Kung ano po yung pagsisisi. And then yung faith, mangyayari din po yon. Pag kayo po ay nagsisi na at kayo'y kumilala, mararamdaman nyo na po ang pananampalataya. Kasi po yung faith, yung pananampalataya, sa pakikinig po ng salita ng Diyos, doon po nabubuo yun. Dahil kung kayo po ay patuloy na makikinig ng salita ng Diyos, ay nagkakaroon na po kayo ng pananampalataya sa Kanya. So, yun po, no? Sinisimplify ko po yun. Kaya lang kasi yung mga talk na yun, mahaba po yun eh. So, number 3 na tayo. Number 4, loving God and loving your neighbor. Ito, panibagong tugon na nating gagawin. Ngayon, kung nagsisi na kayo, nagbago na kayo, tumalikod na kayo sa inyong mga kasalanan, ano na ang susunod nating gagawin? Tayo po ay tinawag ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos dito, hindi po kayong nagkusat. Ginamit lang po yung mga taong lumapit sa inyo. Ang Diyos po talagang tumawag sa inyo. Ano na po ang gagawin natin? Ang gusto ng Diyos, ipadama natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Loving God. Tayo naman ang panibagong pagtugon natin. Paano po natin gagawin yon? Ang pagtugon natin sa Panginoon. Sabi po sa isang ibigin mo ang Diyos ng iyong puso, buong isip, buong kakaluluwa at buong lakas. Yun po. Yun po yung mga biyayang ibinigay ng Diyos na binigyan tayo ng talino, binigyan tayo ng treasure, at binigyan tayo ng oras. Gagamitin natin yun, hindi para sa sarili natin. Ibibigay natin yun sa Diyos, yung ating mga talent. Ganon din ang gagawin natin para mas lalong maramdaman ng Diyos ang pagmamahal na ibinibigay niya sa atin. Yung gagawin din natin yon sa pagmamahal na ibibigay natin sa ating kapwa, yung loving your neighbor. Kung ano po yung naranasan nating biyaya ng Diyos, i-share po natin sa ating kapwa. Kaya po nung talk number 4, yung loving God, loving your neighbor, sabi nga ng ating speaker, yung cross po yung magandang illustration, no? Yung cross, horizontal, ito po yung ating pagmamahal sa Diyos, pataas. So yung vertical, yun po yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya nagiging cross po siya. Dahil yung cross po, yun po yung simbolo ng ating kaligtasan. Napakaganda po. Napakaganda ng programang ito. Dahil ito po, ang layunin po talaga nito, sabi ko nga, hindi para kami ay dumami, para po makapag-invite kami ng marami pa pong mag-asawaan, para po ang mga kaluluwa ng bawat silang tao ay makasama po ng Diyos sa kakarihan. Yun po yung layunin talaga eh. Ang Diyos nating makapangyarihan sa lahat ay maisama tayo dun sa buhay na walang hanggan. So, yun po yung talk number 4.
Nasusundan niyo po? From 1, 2, 3, 4. So, ganun na po yung ating, ngayon, babalik na ako dun sa original kong talk. Ano ba yun? Yan, the Christian family. The Christian family. Ako po ay Reyes family. Iba-iba po yung family natin. Pero pagdating po dito, pare-pares po tayo. Dahil naniniwala tayo kay Kristo, tayo po ay Christian family. Dahil tayo po lahat ay nagbigay ng pagkilala sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay lahat at Kristiyano. Ngayon, bibigyan po lang natin, ang layunin po kasi nito, itong talk number 5, ay para po ipaliwanag kung gaano kahalaga at magbigay ng mga basic na practical tips para sa mag-asawa, para sa kasal. So, sisimulan ko na po yung aking talk. Introduction lang yun. Parang layo. Ayan po. Christian family po, no? Yun nga, sabi ko pa, para ipaliwanag, no? Yung importance ng Christian family. Para magkaroon tayo ng malakas at malakas na pamilya, no? Kasi po, sa panahon po ngayon, napaka hirap na nangyayari. Hindi na po maganda ang mga nangyayari sa mga pamilya. Sabi nga, under attack daw ang family. Kasi po, kung tayo po ay mayroong Diyos na kinikilala, meron po talagang totoong demonyo na sumisira sa ating pamilya. Yun po yung ating kalaban. Hindi po yun tumitigil. Kaya tayo po, ang pwede nating magawa ay labanan po ang mga bagay na nakakasira sa pamilya. No? Sa simula po, ang pamilya ay ginawa ng Diyos simula kay Adan at Eva. Sila po yung unang tao na nilikha ng Diyos. Hanggang sa nagkaanak sila, yun po ang simula ng sangkatauhan. No? So kaya lang, nagkaroon po pumasok po ang kasalanan, kaya naiba po, ang original na plano ng Diyos ay ang tao, ang pamilya, ay napakaganda. Kaya lang, pumasok po ang isang tukso, isang kasalanan, kaya po nasira yung ng kasalanan, ay ang pamilya. Kaya po ngayon, pumapasok po dito po yung mga marriage and broken family. Nagkakaroon po ng mga broken family, yung po yung mga nagkaroon po ng mga pagbabago ang definition ng pamilya. Sa ibang bansa po, ang isang nakakalungkot na mga nangyayari ay yung marriage ay nagiging legal, ay yung mga divorce ay nagiging legal na. At pati yung abortion, nagiging legal na po sa ibang bansa. At salamat sa Diyos at dito po sa atin ay hindi pa po nangyayari yung ganon. No? Kasi nakakalungkot ko, bilang isang Kristiyanong bansa, hindi po napakaganda po ng ganon. Kung nanonood po kayo ng mga movie o mga teleserye, parang paliwala lang sila pag nag-divorce, di ba? Sa mga ibang bansa. So nakakalungkot po yung ganon kasi tayo po, mapagmahal po tayo sa ating asawa, mapagmahal tayo sa ating pamilya, pag nangyari po sa ating bansa yun, pag nag-away lang kayo, mag-aamunan na kayo ng divorce, di ba? Hindi po maganda yung ganon. At meron din po akong nakakwentuhan na balikbayan. Sa US daw, 14 years old na batang babae, ang magulang, pinapa-inject na sila ng abortion para lang hindi mabuntis. So, di ba? Nakaka-alarma yung mga ganung Hindi maganda sa isang mga Kristiyano, no? Sa kanila, parang wala lang yun. Normal na lang sa kanila yung ganon. Pero sa atin po, salamat po at hindi po binibigyan ng legal yun, no?
Hindi na po ako naggawa ng PowerPoint para wala na pong interrupt. Ngayon po, gusto po nating mangyari doon sa mga nangyayaring yon, dapat po ay iwasan, malabanan natin yung mga broken families, yung mga iba't ibang nangyayari sa mga mag-asawa. Kaya po nagkaroon ng ganitong napakaswerte natin dahil nagkaroon po ng ganitong community tungkol sa mga mag-asawa para po matutunan natin at mapalapit tayo sa Diyos. Kasi po, sa totoo lang, napakahirap pong mabuhay nang wala po tayong Diyos sa buhay. No? Hindi po natin kakayanin ang lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa atin. Kaya ngayon pa lang po, ina-assure ko na sa inyo na ang paglilingkod sa Panginoon ay mahirap pero napakarami pong biyayang matatanggap. Unang-una, sa kabutihan ng ating pamilya ay makikita na natin yung reward. Kung napapansin niyo po, bawat nagtotok dito bago sila mag-talk, pinapakita po nila, nandiyan pa pala yung picture ko, pinapakita na nila yung kanilang mga family. Ibig sabihin po nun, napakaganda po ng biyayang binibigay ng kabutihan ng Diyos sa kanila. Yun po yung isang reason doon kung bakit ipinapakita at kinukwento ng bawat speaker ang kanilang pamilya. No? Ngayon po, sabi ko nga, ang Diyos ay mayroong plano sa bawat pamilya. Ang plano ng Diyos sa atin ay mabuti, maganda. Bagamat meron tayong imperfect na pamilya. Hindi po tayo kasi perfecto eh. Nagkakagulo, hindi nagkakaintindihan, pero ang Diyos gumagawa ng plano, no? Nagbibigay ng aral at utos, no? Kailangan nating malaman yon kung ano talaga ang purpose ng Diyos sa isang mag-asawa, no? Kasi nga, yun nga, sabi ko nga, kasi nga, hindi perfect, pero ang Diyos ay napakabuti. Patuloy tayong tinutuwid, patuloy po tayong inahayos. Ang intended po ng Diyos, ang plano ng Diyos, no? Ang intended po ng Diyos sa pamilya ay maging daluyan, maging dahan ng buhay at pagmamahal. Kaya po tayo nag-asawa, para po tayo ang maging daan para sa isang buhay. Kasi nga, ang Diyos ginawa niya ang tao, isang lalaki at isang babae. So, pag mag-asawa kayo, isang lalaki, isang babae, i-design po ng Diyos yon. Yun po yung tamang design. Nakalagay po yan sa Bible. Tayo po ay magkakaanak. Tayo po ang magpaparami sa mundo. Noong unang panahon, ganun po ang utos ng Diyos. Nung panahon pa nila Adan at Eva, sabi niya, punuin niyo ang mundo. Sabi niya, mayo kayo. Kaya noon, napuno na nga ang mundo ngayon. Pero ngayon, nagkakaroon na ng problema sa population. Sobrang dami na. Ano po ang solusyon? So, ang gobyerno, ang ating pamahalaan, nakaisip na sila ng mga pamamaraan, no? Pero tayo po bilang mga Kristiyano, hindi po tayo sangayon sa ganung mga pamamaraan, no? Yung pagpipigil para hindi tayo magkanak. So, iba-iba pong mga binibigay ng ating pro-life po kasi ang Christian, ang CFC, no? Kaya hindi po tayo sangayon sa ganon. So, meron naman pong natural na pamamaraan para hindi tayo magkasala sa Panginoon. Yun po yung tinuturo din sa Biblia, no? So, hindi ko na po pababain yun. So, ang intended po ng Diyos ay tayo po ang maging dahan sa buhay at pagmamahal na ipinapaunawa ng Diyos sa atin. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Ano po ang magiging misyon? Babantayan po natin ang ating pamilya at i-reveal natin ang salita ng Diyos at ipapaunawa natin ang pagmamahal sa pamilya. So po, yun po yung isang gagawin natin para sa ating pamilya. Kailangan ang ating pagmamahal ayon sa kalooban ng Diyos. Nakakukuha niyo po, no? Nasusundan niyo. Ang intended po ng Diyos na ang isang mag-asawa ay kailangan sila po ay magpatuloy sa bawat sanlai, no? At magkaroon ng ikalat ang pagmamahal. So, pangalawa po, the family is a place for teaching children and training leaders. So, yun po yung
pangalawang plano ng Diyos, no? Totoo po naman yon. Tayo po ay nangarap, nagkaroon po tayo ng plano sa ating pamilya. So pag tayo po ay nagkaanak, meron po tayong responsibilidad. Hindi lang po natin sila basta palalakiin, dapat po, responsibilidad din po natin silang bigyan ng magandang kinabukasan. Pag-aaralin po natin sila, at tayo po ang mag-provide ng kanilang edukasyon, no? Yun po ang isang tungkulin ng ating bilang mga magulang, no? Pag tayo po ay may anak. Para po hindi po ang mga anak, ang mga bata na hindi nakapag-aral, lumaki na lumayo sa magulang o malayo sa Diyos, hindi po maging problema ng gobyerno, no? O ng ating pamahalaan o malayo sa atin, no? So, yun po yung napakaganda pong dito po sa community ng CFC, no? Itong Couples for Christ, gusto ko lang pong banggitin sa inyo na kung minsan problema din ng magulang na paano pag-aaralin ng kanilang mga anak. So, meron pong programa ang community ng Couples for Christ para yung hindi talagang kayang pag-aralin, no? Meron pong tinatawag na angkop, Answering for the Crying of the Poor, angkop. So, yung pong programa yun ay para po doon sa mga member na hindi po kayang pag-aralin. So, marerekomenda po kayo kung talagang mapapatunayang hindi nyo po kayo kayang bigyan ng tustusin ng pag-aaral. So, hindi na po masyadong malaking usapin yon. May tulong po ang ating community. Isa pa pong layunin ng Panginoon, no? Para mapalapit tayo sa Diyos at maging mabuting Kristiyanong pamilya tayo. The family is a domestic church. Ang pamilya daw po ay munting simbahan. Ang ating bahay ay munting simbahan. Bakit po? Kasi po, dito ipapamulat po natin sa ating mga anak kung paano po magdasal, kung paano po mag-aral ng salita ng Diyos. Paano po yon? Kasi po, kayo sa pagpapatuloy niyo po ng programang ito po ay 8 talk lang. So, malapit na po kayong mag-graduate. Pero hindi po doon natatapos ang gawain niyo dito sa Diyos. Dahil po ay nagpapatuloy, wala pong katapusan to. Habang tayo po ay nabubuhay, lagi po tayong maglilingkod sa Diyos. So, nagkakaroon po tayo ng household prayer meeting. So, ipapaliwanag po yun. Ito yung aming mga kapatid na nag-graduate lang last year. No, sila po yung pinagpala ng Diyos. Ngayon po, sila po ay nakakaranas na ng household o prayer meeting. So, yung pong prayer meeting na yun, ginaganap po yun sa mga bahay. So, nangyari po sa amin yun. Kasi nga, sabi, 26 years na kami. Mga anak namin noon, nung nag-join kami, high school sila, no? Nakikita po nila kami pag nagpe-pray kami sa bahay, kasama po namin yung mga member namin. So, nakagisnan na po nila yon. Nakita po nila yung takbo ng aming buhay bilang pagkilala sa Diyos. Nakikita nilang ma-attend kami ng mga gatherings. Minsan, nagre-reklamo na nga sila at sabi nila, hindi na kami nakakasama. Pero nagawa na namin ng paraan yun. Minsan, halos puro nasa community nila kami. Hanggang sa naintindihan na lang nila, no? So yun po, no, the family is a domestic church. Pero ang dapat pong mangyari dito, ang tatay po ang siyang magiging pari. Kasi nga, munting simbahan yung ating bahay. Ang ama po ang siyang magiging pari ng inyong tahanan. Siya po ang mamumuno. Siya po ang magbibigay ng spiritual guidance sa inyong pamilya. Unang-una, tuturuan po natin ang ating mga anak kung paano magdasal. Magpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng bago tayo kumain, bago tayo matulog, bago tayo, pagkagising natin, magpapasalamat tayo. At magbibigay din po tayo ng mga salita ng Diyos. Obligado po talaga tayo mag-aaral. Imumulat po natin habang maliliit pa yung mga anak nyo. Kasi pag malalaki na yan, napakahirap na pasunurin. Pero pag bata pa lang, naimulat nyo na sila sa salita ng Diyos, I'm sure, baka balang araw,
sila po ang maggagabay pa sa inyo kung kayo po ay nangihina na. Meron po kaming isang anak, yung bunso po namin. Naging member din po siya ng Kids for Christ. Ngayon po, naging Kids for Christ po siya rito. Ngayon po, nung nakapag-college na po siya, nagkaroon po siya ng ibang sinalian na reliyon. Hindi po ako nagalit sa kanya. Kasi po nakita ko, napakaganda po ng kanyang napuntahan din. No? Christian church din. Kamukha din po natin. Kung ano po yung ginagawa nila natin dito, ginagawa din po nila. Pero nakita ko po yung transformation sa kanya. Sobra pong busy niya sa trabaho, kahit gano'n siya ka-busy, binibigyan ng oras yung pagsiserve sa Lord. Halos hindi na po siya natutulog. Isa po siyang nurse. Pagka-duty niya, didiretso siya sa simbahan para lang makapaglingkod kayo. Meron na po siyang ministry, meron siyang mga inaalagahan, isa na rin po siyang team leader, at natutuwa ako sa kanya. Dahil dati, magpapaalam na sa amin yon, alis na ako. Ngayon, siguro, naituro sa kanila, umahalik na rin sa amin. Natutuwa ako sa mga natutunan niya. At nagmamano, gano'n. Noon kasi medyo parang naiya sila eh. Yung isa ko ring anak, gano'n din. Sama-sama po sila dun sa ano. Kaya lang kami, talagang dito na po kami natuto, dito na po kami lumago. Kaya minsan ini-invite po nila kami doon. Pero hindi po namin kayang iwanan ang pagiging Katoliko at ang pagiging CFC po. No? Yun po. Kaya, ito yung anak ko. Ito po. Yan yung bunso. Thank you. Yung nasa gitna, apo ko na yan eh. Yung nakasalamin. Talaga na rin bro. Ayun po kanina po naikwento po ni Brother Danny na kasama po namin yung kanyang father. Ayun po, yung doon po sa likod. Mga kabats po namin yan. Mga bata pa sila. Sila po, nakita rin po nila kami na nagpe-pray dun sa bahay nila, na sila Brother Danny. At ang napakaganda, naging member po din sila ng Single for Christ. Hanggang ngayon, sila po ay patuloy na naglilingkod hanggang sa nagkaroon na sila ng asawa. Ngayon po, yung anak nila, si Jane, yun na po yung successor ng kanilang paglilingkod bilang isang single, no, si Jane. Napakabuti ng Panginoon. Ngayon po, kaya lang, bakit po minsan hindi po nangyayari ang plano ng Diyos sa ating pamilya? Meron pong sagabal, meron pong hindrance, no? Meron pong pumipigil kung bakit yung magandang plano ng Panginoon ay hindi po nangyayari sa isang pamilya. Ano po yung unang dahilan? Hindi po. God has lost His place in the family. Nawawala na daw po ng lugar ang Diyos sa ating pamilya. Kasi hindi na po natin nabibigyan ng ang mga anak natin. Kung hindi natin sila nadidisiplina, kanya-kanya na lang po yan. So, wala na pong nagiging, hindi na po nagkikita ang pamilya. So, hindi na po nagiging center ng ating tahanan ng Diyos. Kasi po dito po, ipinopromote po natin talaga dito na kailangan po ang buhay natin bilang isang pamilya, nakasentro po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Yun po yung nangyayari. Yung pong mga magulang na mayroong kakayanan sa buhay. Ito po, ang sinasabi ko, yung maliliit pa, no? Yung po mga magulang na medyo may kaya, no? Hindi na po sila nagkakaroon ng oras sa mga anak nila. Ipinaubaya na po nila sa mga expert yung mga anak nilang nagkakaproblema. Usong-uso po ngayon sa mga psychology, no? Pag medyo hyper o ano yung mga anak nila, doon po nila dinadala. Yung resources ng wisdom nila ay yung psychologist. Yung po yung nagiging ano. So nawawalan po ng puwang. Instead na ipanalangin nila sa Diyos na ang anak nila
ay kailangang magbago, kailangang matuto, dumidepende sila sa karunungan ng tao. So, yun po yung hindi po maganda. Ano pa po? Yung pong busy sa trabaho, nagtatrabaho yung nanay, nagtatrabaho yung tatay, naiiwan na lang ang bata sa kasambahay, sa yaya ng bata. So, ano po natututunan? Siyempre po, ang yaya, tungkulin niya pong alagaan lang. Pero may limitasyon din po yung ano ng yaya. So, hindi po na-provide yung kailangang ibigay ng magulang, hindi po na-provide ng kasambahay o ng yaya. So, yun po yung isang dahilan. Kaya po, napakapalad nyo po pag ang nakuha nyong yaya talagang marunong sa buhay, makadiyos, o talagang magtuturuan niya yung anak nyo, no? So, yun po yung isang mga dahilan kung bakit hindi nangyayari. So, nawawala po yung mahalagang relationship ng isang pamilya. Yung nanay, tatay, saka yung mga anak. So, hindi po sila nagiging close, no? At pinaka-importante yung spiritual moment nila o yung spiritual na kalagayan nila ay hindi po nabibigyan ng halaga. So, yun po yung mga dahilan kung bakit hindi po nangyayari nangyayari yung plano ng Panginoon. Susunod po, ano pa po yung ibang dahilan? Sabi po rito, no, husband and wives do not follow God's order for them. Ito po, isang malaking issue po ito sa mga mag-asawa. Yung mag-asawa, hindi nila alam kung sino talaga yung... Kasi po, ang utos ng Diyos, dapat ang lalaki ang siyang head of the family. So, ang nangyayari, ang babae, pag malaki yung sweldo, so, na-empower yung lalaki. No? So, head of the family yung tatay, siya yung dapat nasusunod. Ano yung nanay nangyayari? Siya daw po yung neck. Kaya in control pa rin yung nanay kasi siya yung nasusunod. Ganun yung nagiging kalakalan ng mga medyo malayo sa Diyos. At hindi nakakaunawa sa utos ng Diyos. Kasi po, ang utos ng Diyos, ang ama po talaga ang siyang dapat nangunguna sa mga pagdidesisyon o nagbibigay ng mga pangangailangan ng pamilya. Hindi po nangyayari yon sa ano. Pero dito po sa ating community, hindi po pwede yon. Dapat ang lalaki na susunod. So, Brother Chito. sabi nga, pag daw kayo nag-away, wag daw kayong papayag na matutulog nang hindi kayo nagkakabate. Nagagawa po namin yun. Kaya minsan 3 araw hindi ako natutulog. Kasi hindi pa kami magkabate eh. Ganun lang po ano yun. Pero yun po dito sa pagpapatuloy nyo dito sa community, matututunan nyo po yun. At magagawa nyo po yun kung paano po kayo magkakaroon ng kasunduan pag hindi po kayo, meron po kayong misunderstanding. Gagabayan po kayo ng Panginoon at ng Banal na Espiritu. Sabi nga, so yun po, no, bilang isang magulang, dapat po pinag-uusapan nyo po yung mga desisyon ng mahayos at ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Para po yung plano ng Diyos ay mangyayari sa inyo, no. Meron pa pong ibang dahilan, no. Dahil nga patuloy na inaatake ng demonyo, ng kalaban, ang pamilya, kaya nagkakaroon ng broken family. Ay, nawala ako. Ito pala. Sorry. Pangit kasi ayan, dito na ako. Okay. Isa pa pong dahilan, no. Ito para mag-sync sa isip nyo, sa puso nyo, bilang
participants, pati na yung mga nandito, no, mga kapatid natin to. Meron pong acronyms, yung 3 P para sa tatay, sa husband. Husband muna tayo. Sabi ko kanina, ang husband dapat siya yung pare, siya yung priest. Number 1 na P. Siya po yung magtuturo ng spiritual life at ipapadama niya po yung pagmamahal sa pamilya. So dapat po, hindi po magagalitin ng ama. Hindi po siya laging galit, hindi po siya nambubulyaw ng mga anak. Dapat po ipadama niya. Kasi pare siya eh. Kung ano po yung sinasabi ng Diyos na magandang aral, dapat i-apply niya po sa pamilya niya. Pangalawang P, dapat po ang ama ang nagpo-provide, no? Provider for their needs of their family. So, hindi po malaking ano yun, kung sakali mang may mga pagkakataong yung babae o yung lalaki ang walang trabaho, hindi naman po issue yun eh. Ang pinaka-importante po yung respeto ng bawat isa. Kung ang asawa mo ay walang trabaho, pero sobra yung pagrespeto mo sa kanya, hindi po niya mararamdaman na siya po ay na-empower mo. Hindi po niya mararamdaman na hindi siya head of the family. Kasi po, gagawa naman siya ng ibang paraan eh. Kung ang babae man ang may trabaho, tutulungan, may kapalit naman siya. Kung siya naman po ang siyang magpapatuloy o maghahalaga ng mga anak nyo. Hindi po yun problema. Kasi po, magiging magandang pamilya naman po kayo eh. Nangyayari po yun. Actually, nangyari din sa amin yata yun eh, no? Nung araw na wala akong trabaho, nangyari din po sa amin yung kinukwento ko na ang aking asawa ay mas malaki yung kinikita sa akin, mas mayaman siya sa akin. Ako po, kahit anong trabaho, pinapasok ko po nung araw, kahit naging tricycle driver po ako, at kahit maliit lang po yung aking kinikita, hindi po hindi po namin pinagawayan yung pera. Sa tulong po din ng aming natutunan dito po sa community na to. Napakaganda po dahil hindi po na naging issue yun. So yun po, no? Ang ama po ang provider. Hindi po ibig sabihin nito material na bagay lang. Kailangan po, tandaan po natin, bilang isang ama, tayo po ang nag-provide lahat ng bagay. Pati na po ang ating spiritual na pangangailangan ng ating pamilya. Ito po, number 3. Sabi ko, 3 P. Ang pangatlong P, protector. Protector po, ibig sabihin po, ipagtatanggol natin yung ating pamilya. Hindi po, mamaya may kaaway yung anak nyo, sinugod nyo na kagad. Hindi po ganun. May kaaway yung asawa nyo po, protect. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko po rito bilang isang protector ng isang pamilya, bilang isang ama, huwag po kayo ang gagawa ng dahilan para masira yung pamilya nyo. Kayo po bilang isang ama, iwasan po nating tayo po ang maging dahilan ng pagkasira ng ating pamilya. Protektahan po natin ang ating pamilya. Kung kayo man ay may ginagawang hindi maganda, sabi ko nga kanina, kailangan nating mag-repent, magsisi, para po mabuo ang ating pamilya. Mabait po yung ating Panginoon. Kung ano man po yung ating pagkukulang, ilalapit natin sa Kanya. So yun po, no? Kung ano man po yung mga wrongdoing natin, ano ba yung mga wrongdoing? Kung ikaw man ay merong kinalolokohan, babae, alak, sugal, pwede pong mabago lahat yan. Bilang isang ama, dapat po protektahan mo po yung pamilya mo. Hindi ka po dapat maging dahilan para masira po yung ano. Pwede rin po yung sinasabi ko, kasi po yung pag may pangangailangan ng pagtatanggol, bilang isang ama, idadahan nyo lang po sa pagiging mababa. Hindi naman po kailangan kayo po ay magalit, makipag-away. Dito po itinuturo po ang pagiging humble o pagiging maunawain at pagiging pasensyoso. Lahat po ng bagay nadadahan po sa pakikipag-usap ng may kababahang loob. Ano po yung isang dahilan? Ayun po, tandaan niyo po yung 3 P. Priest,
provider, saka protector. Ito po ang isa pa pong napakalaking dahilan kung bakit hindi nagaganap ang plano ng Diyos sa ating pamilya. Yung kultura po ng pagiging abala, culture of busyness. Isang adlang din po yan. Sobrang busy natin. Wala na pong tayong oras sa pamilya natin. Tandaan po natin, nilalang ng Diyos, ginawa ng Diyos ang pamilya para po tayo ay sama-sama. No? Tayo ay nagkakaisa, nagkukunawan. So, bigyan din po natin ng oras yon ang ating pamilya. Alam ko po, yung mga bagay na yan, sa pagpapatuloy nyo dito, sabi ko nga kanina, nagkakaroon tayo ng prayer meeting, household. Dito po, nagkakaroon po ng sharing dito. Sa pamamagitan ng sharing ng mga magko-couples, ay ng mga mag-asawa, doon po natututunan lahat po ng sinasabi ko ngayon. Doon po natututunan lahat. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po ito biglahan ng pagbabago. May proseso po lahat ito. Dito po sa ating dinadanas na to. Susunod po, yun po lang po yung mga dahilan bakit hindi nangyayari. No? Ngayon, pupunta naman tayo doon kung ano po yung pwede nating gawin. Sabi ko kanina, mga basic tips lang, no? Mga practical tips para matutunan. Meron tayong matutunan kung ano yung pwede nating gawin para mas mapalapit yung ating pamilya sa ating Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay. Ito po ay nanggaling din po sa ating Santo Papa, no? Si Pope John. Nabasa ko po ito, no? Napakaganda po. Pero ito po ay alam nyo na. Kaya lang, hindi lang natin ginagawa. Yung pagkain, eating. Pagkain ng sabay-sabay. Isa pong pamaraan yan. Para yung ating pamilya ay laging nagkakaroon ng magandang communication. Bakit po? Dapat umanap kayo ng magandang oras. Magandang time para po kayo ay nagkakasabay-sabay. Kasi maaring busy tayo, may mga trabaho tayo. Kami po, nung maliliit pa yung mga anak namin, nagtatrabaho kami. Ako dito sa Cavite, ang misis ko sa Manila. Doon pa po siya nagtatrabaho. So, ang ginagawa naming sama-samang pagkain ay yung gabi. Medyo doon kami nagkikita-kita eh. Pumapasok sila, kami nagtatrabaho. So yung gabi, full meal kami doon. Kumbaga kumpleto yung pagkain namin. Hindi basta-basta lang. Kasi doon kami nagsalo-salo. Doon kami nagkakakwentuhan kung ano mang nangyari sa bawat araw, maghapon namin Nagkukwento ako kasi noon, nabiyay ako ng tricycle. Kinukwento ko sa kanila yung mga karanasan ko. Kukwento naman yung asawa ko. Tapos yung mga anak ko, kinukwento rin yung mga karanasan nila. Salamat. Thank you po. So, napakaganda pong nun. Napakaganda pong parahan yun, no? Yung magkaroon kayo ng get-together. Sabi nga, yung meals daw ay symbols of togetherness, no? Kaya, pilitin natin, kung medyo busy man kayo, umanap kayo ng isang pagkakataon na kayo'y magsalo-salo. Madalas, ginagawa natin yan paglinggo. Paglinggo, special po yung mga ulam, di ba? Medyo, kumbaga hindi basta-basta. Mga kare-kare, crispy pata, yung po yung mga naiisip na ulam ng mga bata eh. Di ba bro? Masasarap, no? Bro, ilan po kasama mo? Sana lang, no? Sana lang yung anak mong kasama, no? Okay. So, ganun po, no? Bigyan po natin ng lugar yon, yung pagkain. Malaking tulong po yon. Ayan. Pangalawa, yung prayer. Yun, kanina, diniscuss ko na yon. Yung eating, ngayon, prayer, diniscuss ko na yon. Magkaroon kayo ng daily devotion. Tapos, mag-a-attend po kayo ng mass. So, ang mag-i-initiate po ng pag-attend ng mass, ang lalaki po, no? Nagiging kasi dito, yung babae lagi ang nangunguna eh.
Siya po dapat dito sa ang makakaalala lagi ng pag-attend ng mass yung lalaki. Siya po yung pipilit. Pagtsagaan po natin yung mga bata, lalo na yung maliliit, no? Wala pa sa puso nila yan. Pero napakaganda po na isasama na natin sila sa simbahan. At tapos, ito po sa magulang, lalo na sa tatay, dahil dito po sa community, may mga matututunan na po kayo yung pagdadasal. I-pray over nyo po yung pamilya nyo. Lalo na pag may mga sakit yung mga anak nyo, i-pray over nyo. Pag may mga problema kayo, sama-sama po kayo magdasal. At ilapit nyo, idulog nyo lahat sa Panginoon. Hindi po kayo pababayaan Diyos. Napakabait po niyan. Dito po lagi po namin ini-encourage po talaga. Actually ngayon, hindi na namin. Ginagawa na ng lahat yan. Hindi na namin tinuturo sa kanila. So, yun po yung yung kabutihan na matututunan natin dito po sa pag-joint natin dito sa CFC. At meron pa po, meron pa po yung love one another. Yung kanina, eating, prayer, love one another. At malapit na po akong mag-conclusion. Love one another. Mahalin po natin ang isa't isa sa pamamagitan ng forgiveness, patient, at ang bawat presensya ng iba ay kailangang makakaranas ng pagpapatawad. Maring nagkasala yung asawa mo, siyempre, minsan hindi mo maiwasan yung nakakagawa ng mga simpleng kasalanan. Huwag nyo na pong gawing issue yon. Gawin nyo na pong kailangan manatili po yung pagpapatawaran. Matutunan po natin yon. At yung pagpapasensya, pagpapakumbaba. Medyo dito, marami pong nagiging dahil siyempre yung pride ng tao, pag hindi nyo pa po napakinggan kung ano yung kasirahan ng pagiging matahas ang pride, mahirap pong baguhin. Sabi ko nga, proseso. Unti-unti po matututunan. Mamaya po, maintindihan nyo po kung paano po kikilos ang Panginoon sa inyo. Dahil pagkatapos ng talk ko to, meron pa po akong isang magandang balita sa inyo. Yung mangyayari at yung gagawin nyo po sa isang linggo. So conclusion po, ito po, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, na bawat pamilya ay may kainahan. Pero ang biyaya ng Diyos ang siyang magdadala sa liwanag, buhat sa kadiliman. So yun po yung napakagandang pwede nating namnamin na ang bawat pamilya talaga ay may problema, may kainahan. Pero pag inilapit natin sa Diyos yan po ang magdadala sa atin sa liwanag, buhat sa kadiliman. So yun po yung ko po. Tapos, gusto ko rin pong basahin sa inyo, Siyempre, kailangan hindi po natin kakalimutan yung salita ng Diyos. Pagpapatibay po ng pinag-usapan natin ngayon. Ito po ay mula po sa sulat ni San Pablo kay Tito. Si Brother Tito. Si Tito, ito po isang apostol din po sa Biblia, nakasama po ni San Pablo. Sabi po sa Kabanata 2, talata 11, 12, sapagkat iniayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito siyang umahakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapumumuhay tayo ngayon ng mahayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos. So yun po, ang ibig pong sabihin dito, yung kabutihan ng Diyos ay ipinapaayag sa inyo ngayon at nung mga nauna. Ang kagandahan ng kalooban ng Diyos ay ipinapaayag sa ating lahat. Kaya naman po, ito po yung ahakay sa atin upang talikdan natin ang likong ating pamumuhay. Yung ating damdaming makalaman. So po yung minsan napakahirap baguhin yung desire ng tao. Pero dito sabi ni San Pablo kay Tito na kailangan talagang
tanggapin natin yung pahayag ng Diyos. Ngayon, sabi ko kanina, actually dapat tapos na ako eh. Itutuloy ko lang to para hindi po kayo mabigla next week. Saan yung aking ano? Ilan lang kayo? 4 couples na po kayo, no? Hindi. Kanina po, nung ipinaunawa ko sa inyo, yung repentance, yung loving God, loving your neighbor, mahirap pong gawin yun. Sa totoo lang, mahirap pong gawin yun. Pero, napakabuti po ng Panginoon. Hindi niya po kayo pababayaan. Bibigyan niya po kayo ng kapangyarihan, ng power, para magawa natin lahat yan. Yung tinutukoy ko kanila, yung 4 na P, yung 3 P, lahat po ng binanggit ko kaninang mga pangyayaring paano maging matupad yung gusto ng Diyos. Yun po ay magagawa natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung ikatlong persona. Kung binanggit ko kanina, yung God's love, yun po yung Diyos Ama, yung who is Jesus Christ, siya po yung Redeemer, Creator, Redeemer. Ngayon, ang Holy Spirit, siya po yung magsusustain. Siya po yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo ito. Ngayon po, meron po kayong facilitator. Sila po ay muli nila po kayong dadalawin. I mean, pupuntahan po kayo. Magkakaroon po kayo ng one-on-one. Ito na po yung pagkakataon nyo. Kanina, sinabi na po namin yung repentance, kailangan tumalikod ka sa inyong mga kasalanan. Parang napakahirap naman nun. Pero ang Diyos po, mabait. Ang facilitator nyo po, pagpunta sa inyo, one-on-one. I-sure nyo po yun, one-on-one. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi po pwede yung 4 kayo nag-uusap. Bakit po? Kasi po, kung may kasalanan si Mister, baka hindi niya sabihin. Hindi, kung may kasalanan si Mrs., hindi niya sasabihin. So ito po yung pagkakataon nyo para po ang kalooban natin na marami tayong itinatago sa puso ay masabi natin sa ating kapatid, sa inyong facilitator. Bakit nyo po sasabihin sa kapatid nyo, ay sa facilitator nyo? Sila po ang pinagkatiwalahan ng Diyos para maging dahanan ng inyong Itito nyo po i-open ang lahat ng inyong mga problema, mga dala-dala sa puso nyo sa inyong facilitator. Wag po kayong matakot at wag kayong ma-hesitate. Dahil dito pinapairal po namin yung principle of confidentiality between your facilitator saka ikaw, sila lang po ang nakakalam. Kayo lang. Hindi niya po pwedeng sabihin yon sa asawa niya. Hindi niya po, kung ano man po ang kinwento mo doon sa facilitator niya, hindi po niya pwedeng sabihin yon. Yun po ay malaking kasalanan. Hindi niya po pwedeng i-share. Bakit po niyo sasabihin yon? Kasi po, sa next Saturday, hindi po kayo dapat mawawala. Dahil bibigyan po kayo, ito na po yung highlight ng ating programa next Saturday. Hindi po kayo dapat a-absent. Kasi po, ang ating Panginoon ay magbibigay ng regalo sa inyo. Kami po lahat ng nandito, music ministry at lahat po ng service team ay mag-iingi ng awa at abag sa ating Panginoon upang ipagkaloob ang lahat ng inyong hilingin sa Panginoon. Hindi ko mo dahil ang facilitator nyo lang ang nagsabi na ang sinabihan nyo, kami lahat po ay nagdadasal. Ngayon po, naranasan ko po ito. Kaya ako po sinasabi sa inyo, ako, umiyak ako dun sa facilitator ko. Okay po yun. Kung ano po yung gusto nyong iiyak, makakaluwag sa puso nyo. Doon nyo mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Pag kayo po ay nag-open sa inyong facilitator. Basta kung ano man po, kung hindi man nagsasalita ang facilitator nyo, kayo na po mag-initiate. Dahil sa mga oras na yon, bago kayo mag-umpisa, kasama nyo na ang Diyos. Siya na po ang kikilo sa inyo. Huwag nyo pong sayangin ang magandang pagkakataon na yon. Kasi po, sa next week,
Ang title po ng ating topic, Empowered of the Holy Spirit. Ang kapangyarihan ng Diyos, ng Holy Spirit, ay muling ibabalik sa atin. Kasi po nung nagkaroon na po naranasan na natin yung Holy Spirit nung tayo'y bininyagan at kunumpilan. So muling gigisingin sa araw ng Sabado. Kaya ngayon pa lang, kung makapansin ninyo, inumpisahan ko sa talk number 1 hanggang talk number 5. Kasi ito na po yung second module. Sa isang linggo po, napaka-importante niyo po. Kaya pinapauna ko na sa inyo, kung kayo'y may lakad, wag niyo pong sayangin ang pagkakataong ito. Lahat po, dapat medyo maaga lang tayo. Kaya na, alas 7, okay na po yun, no? Nandito na po tayo lahat. Tapos, sige po, Brother Chito. May sabihin ka? Okay yun. Ayun po. Ngayon, pwede mangyari, kasi nga sabi ko, meron tayong kalaban. Meron tayong pipigil. Magkakaroon kayo ng agam-agam sa pagdalo sa susunod na linggo. Pipigilan po kayo ng kalaban. Nangyari po sa amin lahat to. Gawin po natin, manalangin po tayo lahat. Huwag po kayo mag-alala. Dahil doon pa po lang sa facilitator nyo, bago lang po kayo iwanan ng facilitator nyo, kung ano man po yung sinabi, papanalangin po kayo. At kami po ay patuloy na mananalangin para sa inyo. Kaya lang, hindi po talaga tumitigil yung kalaban. Maaaring sa susunod na Sabado, gagawa ng paraan yung ating kalaban. Pwede niya kayong pagawain. I-rebuke nyo po yun. Huwag nyo pong entertain kung ano man po yung mga simpleng bagay na pwedeng hindi kayo matuloy dito. Yun po ang isang paalala ko lang po sa inyo. Huwag po nating sayangin yung mga pagkakataong natanggap. Sabi ko nga, kayo 4, kayo po ang gagamitin ng Diyos. Dito po, may mga ginamit ng Diyos dito kaya nandito kayo Alam ko, may mga bagong participants dito na ginamit para nandito kayo ngayon. May bagong couples, kaya na-invite kayo rito Huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon sa araw ng Sabado. Pupunta po kayo rito. Kung meron po kayong katanungan, maaaring, dito po kasi ipe-pray over namin kayo, no? Bibigyan ko. Ipapaliwanag din ng speaker to sa next, Kaya lang, bibigyan ko na kayo ng idea. Pupuntahan din po kayo ng facilitator, hindi lang po para mag-open kayo. Para po, tatanungin din po kayo kung anong regalo ang gusto nyo po. Kasi po, meron pong gifts of the Holy Spirit. Yun po yung pagpipilian nyo. Para na po yung facilitator. Sabihin nyo, napakabait po ng Diyos. Kung gusto nyo pong mangaral, kung gusto nyo magkaroon ng knowledge, wisdom, yun po yung gifts of the Holy Spirit. Pagkakaloob po sa inyo. Kasama po, lahat po ng mga sasabihin nyo sa facilitator nyo, wag po kayong mag-worry kasi pag nagpe-pray over, hindi niya po babanggitin yon. I-generalize niya po yun. Wag po kayong matakot. Kung medyo sensitive, yung mga binigay nyo sa kanilang mga, hindi po niya yon. I-generalize niya po yon. Kaya wag po kayong mag-alinlangan. Pangalawa, baka nag-aalala po kayo na magmukha kayong loko-loko pag kayo'y pinay-pray over. Hindi po. Sa panahong na po yun, tayo po ay kasama natin ang Panginoon. Kung gusto nyo pong umiyak, pag naramdaman nyo po yung Holy Spirit, umiyak po kayo. Kung ano man po yung naririnig nyo sa, huwag nyo pong intindihin yun. Kasi po, yun po yung time na ang Panginoong Jesucristo ay pagkakaloob sa atin, yung kapangyarihan ng Holy Spirit, na naranasan din ng Panginoon yun, nung pinagkalooban siya ng Holy Spirit. Kami po nandito lahat, naranasan po namin yun. At ngayon, kaya ako nakakapagsalita rito, dahil po sa kapangyarihan ng Holy Spirit. So yun po, dito rin po ang venue at ang ating susuotin, Sunday dress. Huwag lang po tayo mag-short para hindi po tayo, medyo kahaya-haya sa Panginoon. Di ba? Sunday dress. Kahit walang basta maayos lang po yung And then, medyo i-ready nyo po yung, nyo, kasi makakapag-merienda na tayo medyo late na Kumain lang po kayo ng pero actually, dapat fasting. Fasting po yun. Pero kung hindi kayo pwedeng mag-fasting, okay lang. Kasi kung bawal, okay lang, no? Basta, importante,
Magkakaroon pa po kayo ng kumpisal. Bago dumating po yung araw ng Sabado, i-arrange ng facilitator, mamaya pag-uusapan namin to, dito kay Father James. Dito po. I-schedule po, weekday, maring Miyerkules, Webes. Basta bago mangungumpisal po kayo, kasama po yung mga facilitator niyo. Mangungumpisal din po sila. Yun po, may tanong pa po kayo? Pag meron po kayong gustong itanong, nandito po kami bago po tayo mag-iwalay. Actually, nandiyan naman yung facilitator nyo. Si Brother Chito po, ang ating chapter leader, ay meron pa pong idadagdag. Yung sinabi ni Brother Brother Chito, sandali. Sige po, maraming salamat po. Yun lang po. Kalimutan pa.